Magandang gabi sa inyong lahat at dito muli tayo sa panibago nating topic ngayong gabi. Ang topic na ating pag-aralan ngayon, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, ay niyahan ko muna kayong tayo'y lumuko ng ating mga ulo sa panalangin. Aming dakilang Diyos, nais naming luwalhatiin muli ang inyong pangalan sa gabing ito na kung saan may pagpatuloy namin ang inyong gawain sa pamamagitan ng media ministry. Pagpapalain uli, Ama, ang mga kaibigan naming taga-subaybay na mga manunood kung mayroon silang natutunan sa nagdaan naming mga topic patungkol sa Revelation 12 at kabahagi sa mga paksa na aming tatalakayin ngayon nagmula sa kapitulong ito at aming hinihiling ang inyong pangangasiwa. Umaasa kami na lahat ng tagapanood namin, anuman sila karami inyong ipagkaloob, na kung paano namin naunawaan ang inyong mga salita, kanila ding maunawaan, at malaman ang galaw ng kaaway, kung paano ang digmaan nangyayari na nagmula sa langit at natapos sa aming planeta. Umaasa kami na sa gabing ito, malaking katulungan ito sa mga taong nagsasaliksik sa katotohanan. Pagpapalain ng bawat isa, lalo na sa aming sa inyong pangangasiwa sa aming buhay habang gagawin namin ang bahagi sa pangangaral na ito. Maraming salamat at ganun din sa aking kapartner ngayong gabi, inyong pagpapalain si Sir Win sa kanyang pangunguna. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nagdaan nating topic at ito yung panghuli kong topic na aming tinatalakay sa inyo, ang dalawang babae, two women in the book of Revelation. Pero ang kalahati, hindi namin na itatalakay ang digmaan na nangyayari sa Revelation 12. Atin itong itatalakay ngayong gabi. Kaya ngayong gabi, ang title na ating pag-aralan, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. At atin yung matutunghayan sa kapitulong ito. Ating titingnan at i-review ko uli ang ating napag-aralan nung nagdaang pag-aaral natin na mayroong isang babae na ang kanyang kasuotan, nagdamit siya ng araw, inyong nakikita yung larawan, at nakaapak ang kanyang mga paa, nakaapak sa ibabaw ng buwan, at mayroon siyang crown of 12 star. At ang babaeng ito naglalarawan sa tunay na iglesia. Pero napapansin ninyo, ang dragon nagalit laban sa babae. At ang isang babae sa Revelation 17 ay nagsimbolo sa apostate church. Ito yung pure church at mayroong tinatawag na apostate church at alam ko na inyong naintindihan. At napapansin ninyo, ang dragon ay nagagalit sa babae. Ngayong gabi, ating pag-aralan ngayon ang isang vision o pangitain ni Juan, the Apostol Juan, sapagkat ang Book of Revelation ay sinulat po ito ni Apostol Juan nung siya ay nandoon sa isla ng Patmos. At sa kanyang sulat, nakikita ninyo sa Apostol Juan kung paano niya nakikita ang pangitain. At ito yung nakasulat sa verse 3. Ating babasahin ang versikulo 3 hanggang versikulo 4. Ito ang pangitain na nakita ni Juan. At ang ibang tanda ay nakita sa langit. Mayroon siyang sign na nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragon na mapula. Nakikita na may 7 ulo at 10 sungay. At ang kanyang mga ulo may 7 diadema. Nais ko sa inyong ipapaliwanag ang larawang ito na nakita o tanda sa pangitain ng nakita ni Juan. Nakita niya ang malaking dragon na mapula, scarlet. Pag titingnan ninyo yung Revelation 17, ang babae, pula din ang kanyang kasuotan. Kung ano ang damit ni Satanas, damit din ng babae sa Revelation 17. Sabi niya, sa Revelation 12, ang dragon, mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay. Napapaliwanag ko na sa una kong topic na ang 7 ulo, ito po'y once na ang Biblia magbabanggit ng number 7, it signifies completeness. Yung pag-umpisa sa kanyang pamamahala hanggang matatapos ang kanyang pamamahala, ito po ang sinisimboluhan ng number 7. Napapansin ninyo, maliban na mayroon siyang 7 ulo, na mula mag-umpisa ang kanyang pamamahala, matatapos ito, ang kanyang pamamahala. Kaya napapansin ninyo, mayroon siyang 10 ulo, 7 ulo, ngunit mayroong 10 sungay.
Kung ang Biblia, ang paboritong numero sa kaharian ng the favorite number of God's kingdom is number 12. 12 apostle in the New Testament, 12 tribes in the Old Testament, sapagkat that is the favorite number of God's kingdom. Ang kingdom naman ni Satanas, nung nakikita natin sa larawan ng dragon, mayroon siyang 7 ulo at 10 sungay, sapagkat number 10 in the kingdom of Satan, number 10 is the favorite number of his kingdom. Kung mayroong numero ang kaharian ng Diyos, mayroon ding number na paboritong numero ang kaharian ni Satanas, na mayroon siyang 10 sungay. Na mapapansin ninyo, at ang kanyang mga ulo may 7 diadema. No? Once na ang may Biblia, magbabanggit ng crowns, yung kanyang monarchy, ang kanyang 7 ulo, magpapatuloy ang walang putol ang kanyang pamamahala hanggang ito matatapos. Na ating napag-aralan yung Revelation 13, ang hayop, mayroon siyang 7 ulo pero nasugatan ang isang ulo at natigil ang kanyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan ni Satanas from the beginning of his reign until it finish, no, ay mananatili ang kanyang monarchical power. Now, dito sa verse 4, ito yung sinasabi, at ang dragon na ito, ang kanyang ginawa at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis sa lupa. At lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng nanganganak na upang lamunin ang kanyang anak sa pagkapanganak niya. No, ang ginagawa nitong dragon, sapagkat nakita ito ni Juan na nakita niya ang pangitain sa langit. Pero ang dragon na ito na mapula na mayroong 7 ulo at 10 sungay, mayroon itong buntot at 1/3 sa mga bilang ng mga bituin ng Diyos sa langit ay kanyang ikinaladkad. No? Kanyang buntot ang 3 bahagi, kinaladkad niya sa lupa. Ano ang ibig sabihin? Ating pag-aralan, ito nakikita ninyo itong dragon. No? Ito ang larawan ng dragon na may 7 ulo, 10 sungay, at ang kanyang buntot, kinaladkad ang mga bituin ng langit. No? Ano ba ang kahulugan ng buntot? Ating pag-aralan sapagkat ang Revelation 12 ay maraming mga simbolo. So, hindi natin ito maintindihan ng malinaw hanggat hindi natin hanapin sa ibang talata ano ba ang ibig sabihin ng buntot. Pag ang Biblia magbabanggit na ang dragon, ang buntot niya ay nakaladkad niya ang 3 bahagi ng mga bituin, so ano ba ang kahulugan nitong buntot? Once na magsasalita ang Biblia patungkol sa buntot, ano ba ang kahulugan? Mayroon po tayong talata na ating mababasa sa Isaiah, Kapitulo 9, versikulo 15. Sabi ng Panginoon sa Isaiah 9:15, the ancient and honorable, He is the head, and the prophet that teaches lies, He is the tail. No, sabi niya, nang hinatulan ng Panginoon ang bansang Israel, sabi niya, yung mga matatanda at mga honorable, no? Mga galang na mga tao. Sila yung ulo at ang mga propeta na nagsasalita ng kasinungalingan, siya yung buntot. Ang ibig sabihin ng buntot, mga kapatid, sa talatang ito, a prophet that speak lies. No? Ang isang nilalang na nagsasalita ng kasinungalingan. Pag mayroong pananalita ng kasinungalingan, ito po'y sinisimboluhan sa buntot sa Biblia. Kaya napapansin ninyo, ang rebellion, tandaan ninyo, ang rebellion, hindi ito nag-umpisa sa lupa. Sa kalagitnaan ni Kristo at ni Satanas. Kasapagkat ang ating pag-aralan ngayon, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas, at ang digmaan, hindi ito nag-umpisa sa lupa, kundi ang digmaan nag-umpisa sa langit. Pero napapansin ninyo, ilan ba sa mga anghel ng Diyos ang nagiging kasama ni Satanas nung nagkakaroon ng rebellion sa langit? 1/3. Kung inyong babasahin yung Revelation 12, verse 4, 1/3 sa mga anghel sa langit ay kinaladkad ng kanyang buntot. So kung mayroon siyang 1,000,000, 1/3 noon, at hindi lang 1,000,000 ang anghel ng Panginoon. So, ano ang ginagamit sa digmaan ni Satanas, ni Kristo at ni Satanas, gumagamit po siya ng kasinungalingan. Ang buntot na tinutukoy sa Revelation 12, ito po'y kasinungalingan na doktrina ni Satanas. Napapansin ninyo?
Kaya nga hindi kataka-taka na sa ating kapanahunan ngayon, hindi lahat na nagtuturo patungkol sa Diyos, patungkol sa salita ng Panginoon, ay walang halong kasinungalingan. Sapagkat mag-iingat po tayo na ang anghel nga sa langit na dadaya, tayo pa kaya. Kaya nga kailangan alamin natin ang galaw ng kaaway, paano siya gumagalaw. Ito yung pangalawang tanong. Ano naman ang kahulugan sa bituin? No? Naunawaan na natin ang salitang buntot, na ito po'y kasinungalingan. No, atin namang pag-aralan, ano ba ang bituin sapagkat ito ang nakaladkad ng kanyang buntot. No, pagbabasahin natin yung referensya natin sa Revelation 1, Apokalipsis 1, talatang 20, ito po yung nakasulat, this is the mystery of the seven star. No? Ito po yung naglalarawan kay Jesus Christ nung siya naglilingkod sa holy place sa santuario sa langit. Which thou sawest in my right hand the seven golden candlestick. The seven star, may binabanggit po ditong star, ang 7 bituin ay ang mga 7 anghel. No? Pag magbabanggit ang Biblia ng bituin, tumutukoy po iyon sa mga anghel. Nang tinitingnan ko sa original na Greek, no, sa original na Biblia na Greek, agilos ang binabanggit. Once na magbabanggit ang Biblia ng agilos, ito po ay referring to the angel of God in heaven. Pag angelos ay messenger yan. Na mapapansin niyo ay ang kahulugan ng bituin na kinakaladkad ng kanyang buntot ay ang mga anghel ng Diyos. Kaya nga, maunawaan natin ang mga simbolo sa Biblia kapag gagamit tayo ng mga ibang referensya. Sa versikulo 5, siya ay nanganganak ng isang anak na lalaki. No? Napapansin ninyo nang nahulog ang dragon, ang matandang ahas, at bumaba sa lupa, ay tumayo siya sa harapan ng babae. At ang babae naman nanganganak ng isang anak na lalaki at naghahari na may panghahampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak inaagaw, dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Atin itong naunawaan sa previous kong topic, sa una kong topic sa Revelation 12, patungkol sa dalawang babae. Ang babae nagsimbolo ng iglesia, at mula sa kanyang iglesia lalabas ang tagapagligtas. Mula sa bansang Israel lumalabas ang Messiah, si Jesus Christ, na tagapagligtas sa buong sanlibutan. Kaya nga ang babae dyan, ang pure church, nanganganak siya ng isang batang lalaki na naghahari ng mayroong panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa. Kasi in the latter part of our history, Christ will be the king of all nation. At ang kanyang anak, yung anak ng babae, anak ng tunay na iglesia, inagaw, dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Kaya nga si Jesus Christ, nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito yung sa English, no? And her child was caught up unto God and to His throne. Napapansin niyo. Dito tayo, ating pag-aralan ngayon, sapagkat ang Revelation 12, verses 7 to 9, mayroong digmaan dito, at ito yung magiging focal point of our study this evening. Ating pag-aralan ito, sabi sa versikulo 7, at nagkakaroon ng pagbabaka sa langit. Nagkakaroon ng labanan, nagkakaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel nakipagbaka. So dalawang grupo. Sa pangitain ni Juan, nakikita niya nagkakaroon ng gera sa langit. Ang gera sa kalagitnaan ni Miguel at ang kanyang mga anghel. Ang pangalang Miguel, pagtitingnan ninyo sa Hebrew, the one who is like God. Pero pagbabasahin ninyo yung Daniel 12, versikulo 1, si Miguel, ito yung dakilang prinsipe. Sapagkat, at kung ating pag-aralan ng malalim sa Biblia, the one who is like God, no other than Jesus Christ. Kung inyong babasahin din yung sulat ni Josue, 5:15 hanggang 13 hanggang 15, inyong maunawaan na siya yung pangulo ng mga hukbo sa langit.
at siya yung prinsipe ng Diyos sa kalangitan. No? At dito nakikita ninyo, maliban kay Miguel, nakipagbakas siya sa dragon at ang kanyang mga anghel. Kasi 1/3 sa mga anghel ng Panginoon nagiging kakampi sa rebellion na nangyayari sa langit. Pagbabasahin ninyo yung 4, ikatatlong bahagi nakaladkad ng kanyang mga buntot sapagkat sila'y naniniwala sa kasinungalingan ni Satanas doon sa langit. No? Kaya nga, 1/3 kabilang sa kanyang panig. At sa mga 3/4 naman sa ng Panginoon. Kabahagi sila sa grupo ng Panginoon. At sa digmaang ito, sa versikulo 8, atin itong mababasa, at hindi sila nananalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. No? Ako'y nagpapasalamat nung sa digmaan at maliban na out of numbered sila sapagkat 1/3 lang ang bilang ni Lucifer sa dragon, 1/3 lang, marami ang bilang ng Panginoon at hindi talaga sila manalo sapagkat si Miguel ay ang anak ng Diyos. At inihagis sa versikulo 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag at Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan at siya'y inihagis saan? Sa lupa at ang kanyang mga anghel inihagis na kasama niya. No? Sa digmaan sa langit, nung nangyayari ang digmaan, hindi sila nananalo at saan sila inihagis? Inihagis po sila sa lupa. Kaya nga ang dragon, ito po ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. At inihagis sila po yung dumadaya sa buong sanlibutan. At saan sila inihagis? Inihagis sila sa lupa. At ang kanyang mga anghel inihagis na kasama niya. Titingnan ninyo ang larawan ng mga anghel na nahulog mula sa langit. Ang unang rebellion nangyayari sa langit at inihagis sila sa lupa. Ngunit nang sila'y nahagis sa lupa, hindi natatapos ang digmaan. No, sabi dito, at sabi ni Jesus Christ sa Lucas 10:18, at sinabi niya sa kanilang mga alagad, sa kanyang alagad, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Sa digmaan, sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, no, nakita ko si Satanas na nahulog gaya ng lintik na mula sa langit. No, ating pag-aralan ang laraw o nature ng sa ating pag-aaral ngayong gabi, ating pag-aralan, ano ba ang tunay na larawan sa digmaang ito? Ano ang kanilang mga weapon o war? No? Ating nalalaman ang digmaan ngayon, mayroon tayong mga high-tech na paraan kung paano ang digmaan nangyayari sa pamamagitan ng baril, sa pamamagitan ng mga bomba. Ano kayang klaseng mga weapon ang ginagamit? Kung mayroong digmaan sa langit na nangyayari, ano ba ang kanilang kasangkapan o kagamitan sa kanilang digmaan? Kasama itong pag-aralan natin ngayong gabi. Pero sa Biblia, ating titingnan, ano ba ang klaseng digmaan nagkakaroon si Kristo, si Satanas, nang nagkakaroon sila ng digmaan sa langit? Ha? Ang digmaan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, sabi dito, nag-umpisa sa langit, natapos sa lupa. Ha? Ang digmaan, hindi ito natatapos nung sila'y nahulog dito sa lupa. Patuloy ang digmaan. Ha? Kailan ito natatapos? When Jesus said, it is finished. Saan natin yan mababasa? Sa John 19 verse 30. Nung sinabi ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo sa cross, natapos na. Yung salitang yon, doon natatapos ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. Nung nahulog sila sa lupa, napapansin ba ninyo? Nung nahulog sila sa lupa, hindi natatapos doon ang digmaan. Kasi nang nahulog sila sa lupa, mayroon nahulog sila, ang target ni Satanas na kanilang ikangker. Sa pagkatapos ng digmaan sa langit, ikakangker nila ang mga mag-asawa na nagmamay-ari sa ating planeta. Nung ginawa ng Panginoon ang ating sanlibutan, binigay
ng Panginoon ito sa tao na kanyang ipinagkatiwala. Na ang tao, sila yung mayroong dominion, power, and authority. Binigay ito sa tao ng pagkatapos itong ginawa sa Panginoon upang pamamahalaan ng tao. Ito ang kaharian ng tao. Pero nang nagkakaroon ng digmaan sa langit nung nahulog sila sa lupa, kinakangker ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan. No, ano ang weapon na ginagamit ni Satanas? Ano ang kanyang armas sa kanyang pakipagdigma? Alam ninyo, isa lang ang armas ni Satanas na nagtatagumpay siya, at alam ninyo mga kaibigan, ang kanyang kasinungalingan. Nang ginamit ni Satanas ang kanyang kasinungalingan, tinukso niya ang babae doon sa Garden of Eden, siya po'y nagkasala. Nung nagkakasala ang tao doon sa Garden of Eden, ang dominion, ang power, ang authority, no, ang scepter of power na hawak ni Satanas, nagiging hawak na ngayon ng dyablo. Nung natalo sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan ang tao, ay under of his dominion ang tao ngayon, at ang pamamahala ay hindi na sa tao. Pero hindi yun natatapos ang digmaan. Sapagkat nung nagkakasala ang tao, doon din dumating ang pangako ng Panginoon na darating ang tagapagligtas. No, kung ating babasahin ang Genesis 3, no, pagtitingnan ninyo yung chapter ng Genesis, no, kung mayroon kayong mga pagkakataon, babasahin ninyo yung chapter 3 ng Genesis. Ang chapter 1 at saka chapter 2, perfecto ang kanilang kalagayan, sila po'y walang kasalanan. Pero sa chapter 3, pumasok ang kasalanan. Nagkakaroon ng tukso at ang tao nagkakasala at nagkakaroon ng investigative judgment. Sa verse 15, no, ay ito yung sabi ng Panginoon, ito yung pangako ng Panginoon na mayroong tagapagligtas na darating. Sabi niya dito, I will put enmity between you and the woman. Between thee and the woman. Ang tinutukoy dito na magkakaroon ng labanan, alitan, ay sa kalagitnaan ng ahas at ng babae. No? I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shall bruise his heel. Na mapapansin ninyo yung digmaan, ang digmaan sa langit na nag-umpisa sa dragon at kay Miguel, nagkakaroon ng transition o buwar. No, napapansin ninyo? Mula sa digmaan ni Kristo at sa dragon, nang nagkakaroon ng digmaan dito sa lupa, nagkakaroon ng transition. No, saan na ang alitan? Sa pamamagitan ng babae at ng ahas. No? Bakit sa pamamagitan ng babae at sa ahas? Sapagkat ang pangakong tagapagligtas lumabas doon sa lahi ng babae. No? Mula sa kanyang pure church, lalabas ang Savior of the world. At ito yung dudurog, mapapansin ninyo, the seed of the woman. Binabanggit doon, hindi binabanggit na maraming binhi, kundi isa lang ang binhi, seed of the woman. At itong seed, pagbating babasahin sa sulat ni Apostol Pablo, this is referring to Jesus Christ. No? Mapapansin din niyo, mayroon ding seed ang serpent. No? At ang serpent, kakagat din ito sa kanyang sakong. No? He will persecute God's people in the latter time. Na mapapansin, ito yung malaking propesiya sa Biblia na dapat nating maintindihan. Ang digmaan sa langit, nag-umpisa lang ito sa kasinungalingan. Mamaya ating maididetalye kung paano nangyayari ang kasinungalingan. Nakikita ninyo? No? Nakikita ninyo ang alitan sa babae. No? Sabi niyang Panginoon, I will put enmity between thee and the woman, between the serpent and the woman. Ang the woman repairing the church. And this is not Eve. Ang alitan ni Kristo, ang alitan ng ahas at ang iglesia. Magkakaroon ng alitan yan. Sapagkat ang digmaan sa langit nang dumating sa lupa, nagkakaroon ng transition. Nababago ang kanilang larawan, hindi na si Kristo kundi sa pamamagitan na ng iglesia. Hindi na si Satanas kundi sa pamamagitan na ng ahas. No? Mapapansin ninyo, nagkakaroon ng hindi na dragon kundi ahas na. No?
And between thy seeds and her seed, it shall bruise thy head, and he shall bruise his heel. No? Dudurugin ng binhi ng babae ang ahas, ngunit kagatin din ang sakong ng babae. Na mapapansin ninyo, ganun ang digmaan. Sabi sa Tagalog, pag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog sa iyong ulo. Ito yung durog, ang binhi na dudurog sa ulo, ito po yung ginagawa ni Jesus Christ doon sa Kalbaryo. Alam niyo nung namatay si Jesus Christ doon sa Kalbaryo, and it was said and it was declared by Jesus that it is finished. Doon yung panahon na nadudurog ang ulo ng serpente. No? Mamaya ating ipapaliwanag ko yan, paano nadudurog ni Kristo ang ulo ng ahas. Sapagkat nahubad ang maskara ni Satanas, ang kanyang kasinungalingan ay nahubad sa buong sansinukob at sa buong universe. No? At ikaw ay dudurog sa kanyang sakong. Ito yung klase ng alitan. So sa propesiya sa Genesis, ating makikita na ang seed of the woman will destroy the head of the serpent. No? Ito po ang seeds of the woman, no other than Jesus Christ, that will destroy the head of sin. No, mapapansin ninyo, ito yung propesiya sa Genesis. No? Ating pag-aralan ngayon, ito yung tanong, paano nilalarawan ng Biblia ang digmaang ito? No, paano natin ipapaliwanag ng maintindihan ang digmaang ito? Mayroon po tayong larawan na makikita sa sulat ni Apostol Pablo, anong klaseng uring digmaan, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas. Ang digmaan sa kanyang iglesia at ang ahas. No, ating pag-aralan ito sa Episo 6, kung inyong babasahin, kung mayroon kayong mga panahon, is Episo 6 mula 11 hanggang 17, ito yung mayroong nilalarawan si Apostol Pablo sa isang uri ng digmaan na ating haharapin sa iglesia at sa kasinungalingan, no, kay Satanas. No, ating pag-aralan itong versikulo 11, ito yung sinasabi, put on the whole armor of God, that ye may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Therefore take unto you the whole armor of God, that ye may able to stand, to withstand in the evil days, that having done all to stand. Now, mapapansin ninyo, ang laraong nature ng ito, sabi ni Apostol Pablo, isuot ninyo ang baluti ng Diyos, no? Upang kayo'y makatayo sa lahat ng wiles of the devil, sa lahat ng kanyang daya, no, ng demonyo. Sapagkat ang ating pakipaglaban hindi sa laman at sa dugo, but against principalities. Nung tinitingnan ko itong words na principalities, ito po'y patungkol sa mga malalim na bagay at ito po'y patungkol sa mga prinsipyo. No? Sa ating Pilipinas, ilan bang mga rebelde mayroon tayo? No? Mga grupo ng mga rebelde. Bakit ang rebelde ay hindi matatapos? No? Ang ating mga rebelde dito, mayroon tayong tinatawag na MILF, MNLF, at mayroon tayong tinatawag na NPA. Napapansin ba ninyo ang ating mga rebelde ay makukontrol ba ito ng gobyerno? Hindi, alam ninyo kung bakit hindi makukontrol yan, hindi mawawala ang rebelde sa ating bansa. Alam ninyo, sa totoo lang, may mga prinsipyo sila na pinaglalaban. Ito yung dahilan na hindi mawawala ang rebelde. Kasi ang mga taong sumusuporta sa kanilang hanay, nag-aakala sila na ang kanilang pinaglalaban ay totoo. At ang kanilang nilalabanan ay hindi mabuti sa kanila, kaya nga nilalabanan nila. At ganun din ang labanan ni Kristo at ni Satanas, na ang digmaan sa langit, ganun din ito. But against principalities. May mga prinsipyo sila na pinaglalabanan.
No? Ang prinsipyo ng kabutihan at ang prinsipyo ng kasamaan. Dalawang prinsipyo ang naglalaban, prinsipyo ng kasamaan at prinsipyo ng kabutihan, at ito yung kanilang pinaglalabanan, na ang gera nag-umpisa sa langit. Kaya nga sabi niya dito, but we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power. No? May mga kapangyarihan silang pinaglalabanan against the ruler of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Kaya nga ito yung malalim na dahilan kung bakit ito hindi nagkasundo. Nagkabanggaan yan sapagkat sila ay hindi magkasasang-ayon sa dalawang mga prinsipyo. Nawa ating maunawaan ng malinaw ang labanang ito kung ating maunawaan ang dalawang malaking misteryo sa Biblia. Alam niyo sa Biblia, mayroong dalawang malaking misteryo na mahirap ipapaliwanag. Ano ba ang mga misteryo na nakasulat sa Biblia? Sa Biblia, mayroong dalawang misteryo na mahirap unawain. Ano yung una, tinatawag na mystery of iniquity. At ang pangalawang misteryo, mystery of godliness. No? Ito yung pinapaliwanag ni Apostol Pablo. Ating pag-aralan itong mystery of iniquity. Ano ba itong mystery of iniquity? Yung misteryo ng kasamaan. Bakit ito tinatawag na misteryo? Na? Siguro magtanong kayo, Brother John, bakit tinatawag yung kasamaan? Bakit tinatawag yung misteryo? Pag ang Biblia magbabanggit ng misteryo, mahirap ipapaliwanag. Kaya nga tinatawag yun na misteryo kasi hiwaga yan, mahirap maunawaan. Pero kapag ating pag-aralan ng ang galaw ni Kristo at ang kaaway, atin unti-unti ding maunawaan ano ba ang misteryo ng iniquity ay can be explained, no? Kapag pag-aralan natin ang Biblia ng malalim, maunawaan natin ang misteryo ng kasamaan. Sabi niya dito sa ikalawang Tesalonica 2, versikulo 7, for the mystery of iniquity that already work. Sabi niya, ang misteryo ng kasamaan gumagawa. Na? Only be who now lit it will it until be taken out of the way. Pero itong misteryo ng kasamaan sa Biblia, aalisin ito sa huling kapanahonan. Na mapapansin din nyo, mayroong misteryo ng kasamaan. Saan ba ito nagmula ang itong misteryo ng kasamaan? Bakit ito nagiging misteryo? Tanong kayo, Brother John, bakit ba nagkakaroon ng misteryo ng kasamaan? Ating pag-aralan na si Satanas, ang ginawa ng Panginoon, ang pangalan niya dati, Lucifer. No? Ang ginawa ng Panginoon, anghel na perpekto. No? Ang tirahan nila, banal na dako. No? Walang kasamaan, perpekto, pero bakit sumibol ang kasamaan? Kaya nga, ito yung dahilan, no? Mayroong mga tao na sinasabi, mayroon silang hereditary, kung mayroon kang anak na medyo matigas ang ulo, sasabihin nila, ay nagmana kasi yan sa kanyang magulang. No? Ang kanyang papa o kanyang ina, matigas kasi ang ulo, kaya hereditary yan, namana niya. No? Sabihin nila, pag mayroon kang anak na mabait, ay sasabihin nila, ay nagmana yan sa magulang niya. Pero mapapansin ninyo, dito sa kalagayan ni Lucifer, kung saan nag-uumpisa ang kasamaan, hindi pwedeng, mapuprove natin na ang kabutihan ay hereditary, ang kasamaan na hereditary, sapagkat wala si Lucifer na mamamanahan na, mayroong masama na nag-una sa kanya na hereditary ang kanyang kalagayan. Si Satanas, ginawa siya ng Panginoon na banal. Si Lucifer ginawa na banal, isang perpekto, nakatira sila sa lugar na banal at perpekto na dako, pero bakit sumibol ang kasamaan? Kaya nga ito'y tinatawag na mystery of iniquity. Sapagkat lahat ng kanyang kapaligiran mabubuti, bakit sumibol ang kasamaan? No? Kaya nga ito'y nagiging misteryo. No? Ito yung dapat ating pag-aralan ngayong gabi, kung paano nangyayari ang misteryo ng kasamaan. No? Ang kasalanan, nagmula ito sa langit. Ating napag-aralan ninyo yung origin of sin. Kung hindi pa ninyo napapanood yun, i-encourage ko kayo na panoorin ninyo yung
yung origin of sin na nakalagay na sa ating YouTube. No? Ang kasalanan, malalaman ninyo paano nagmula ang kasalanan doon. Nag-umpisa ito sa langit, nagmula ito sa langit. No? Nag-umpisa lang ito sa pagtaas sa sarili. Tandaan ninyo, ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa ito sa pagtaas sa sarili. No? Yung exaltation of self, the beginning of sin is through by the exaltation of self. Nang tinaas ni Lucifer ang kanyang sarili, na gusto niyang pantayan ng Diyos, doon nagpasimula ang misteryo ng kasamaan. Pangalawa, he coveted the throne of God rather than his character. No? Ang covetousness, yung he covet, ang kanyang interest, ang trono na interesado siya sa trono ng Diyos rather than his character. Kung mayroong trono ang Diyos, mayroong panggoberno, mayroong pamamahala, gusto din niyang magkakaroon ng panggoberno. Pangatlo, siya po'y he lied about God, his character, and his law. Siya po'y nagsinungaling patungkol sa Diyos. No? Sinasabi niya ito sa kanyang kasamang mga anghel. No? Sinisiraan niya ang karakter ng Diyos at ang kanyang kautusan. Kaya nga ikatatlong bahagi ng mga anghel ay nakaladkad ng kanyang buntot. Ang buntot sa Biblia, ito po'y kasinungalingan ng kaaway na nag-umpisa sa langit. Kaya hindi kapag katakataka na sa lahat ng mga aral ng Diyos, mag-ingat kayo sapagkat maraming mga relihiyon na 99% tama pero mayroon silang halong kasinungalingan. No? Ang kailangan hanapin ninyo yung turo na absolute truth, hindi yung partial truth or half truth. No? Dito sa ang panghuli, he deceived both angels and men. No? Kanyang nadadaya ang mga anghel at ang mga tao. Now, ngayon ating pag-aralan, sapagkat apat yon na dapat nating mga subtopic na ating ipapaliwanag ngayong gabi. Ang kasalanan nagmula sa langit. Saan ba natin mababasa na ang kasalanan nagmula sa langit? Alam niyo nang tinatopic ko itong, yung sa previous kong lesson, mayroon silang nagtanong, wala kang mababasa na ang garden ng Eden ay langit. Ipapaliwanag ko yun mamaya. No? Sabi niya dito sa Ezekiel 28:13, ito yung nakasulat. No, kung mayroon kayong Biblia sa inyong tahanan, buklatin mo ang Biblia at babasahin at sabayan ninyo ako sa aking pagbabasa. So sabi niya dito sa versikulo 13, Thou hast been in Eden. Ikaw ay nasa Eden, sa halamanan ng Diyos. Lahat ng mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardio, topasyo, diamante, berilo, onyx, haspe, sapphire, esmeralda, karbungko, at ginto. At ang pangyayari ng iyong mga tabrita at ang iyong mga plauta na pa sa iyo sa araw na ikaw ay lalangin, ikaw ay nangahanda. Itong anghel ng Diyos, bakit sinasabi ko ito na anghel? No? Na ginagawa ay nasa garden ng Eden sa halamanan ng Diyos. Mayroong mga mayroong nag-comments doon sa topic ko doon sa origin of sin. Sabi niya, Brother John, hindi mo mapapatunayan na ang Eden ay nasa langit. Ang Eden, parang palalabasin niya ang Eden ay nasa lupa. Hindi po yan. No, napapansin ninyo, kung mayroong Eden dito sa lupa, mayroon din sa langit. Paano ko sasabihin? Ang pag-translate kasi sa Biblia, titingnan ninyo yung construction ng words. For example, nang sinasabi niya, Thou hast been in Eden, the garden of God. No? Pag sabing garden ng Diyos, mayroon ba siyang garden dito sa lupa? Binabanggit ba niya yung garden ng Eden ay garden niya dito sa lupa? The garden of God, pag mayroong garden of heaven and on earth, mayroon din doon sa langit. Pero nung ginawa niya itong isang anghel, lahat ng mahalagang bato ay kanyang kasuotan. Kung bibilangin ninyo yung versikulo 13, mga 10 iba't ibang mahalagang bato ay nangahanda ng ginagawa niya itong isang nilalang
sa kanyang halamanan sa garden ng Diyos sa langit. Napapansinin ninyo, ano ba ang ginagawa niya ito na pinaghandaan niya? Sino ba itong ginagawa niya na pinaghandaan niya ng maraming mahalagang bato na kanyang ginagawa? Sino ba ito? No? Sa versikulo 14, Thou art the anointed cherub that covereth, that I have set thee, so that thou hast upon the holy mountain of God, that thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. No, napapansin dito, pag-aralan ninyo sa Biblia, kung mayroon kayong mga electronic Bible o e-sword, subukan ninyong itatype yung cherub, ang kerubin. Sapagkat sa langit, mayroong 3 uring mga anghel. Yung serapin, kerubin, at ang anghel, magkakaiba po yung kategory nila. Ang serapim ay naglilingkod din sila sa malapit sa trono ng Panginoon. Sa 4 na sulok ng kanyang trono, mayroong mga 4 na serapim nakatayo. Pero ang kerubin, sila po'y nakatayo sa pinakamalapit sa trono. Kaya tinatawag silang kerubin na tumatakip kasi ang kanilang mga pakpak tumatakip sa mercy seat ng Panginoon. So mapapansin ninyo, ito yung kerubin na tumatakip. At itinatag kita, no? At thou hast upon the holy mountain of God. Mayroon bang holy mountain dito sa lupa ng Panginoon? Wala. At itong holy mountain na binabanggit sa langit yan. Thou hast walked up and down in the midst of the stone of fire. Kung titingnan ninyo lahat yan, ang construction ng word, lahat ng binabanggit dyan, hindi mo yun makikita dito sa lupa. Sapagkat ang binabanggit sa talata, patungkol yan, no, kung ano ang larawan doon sa langit. Now, napapansin ninyo, nang ginawa itong anghel na ito, Thou hast perfect in thy ways from the days that thou hast created, till iniquity was found in thee. Nang ginawa si Lucifer doon sa langit, siya po'y isang perpektong anghel. Walang kasalanan, nang sinasabi ko kanina. Pero hanggang sa ang kasamaan ay nasusumpungan sa kanya. Anong kasamaan na nagawa niya? Sa versikulo 17, Thine heart was lifted up because of thy beauty. No? Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, and that they may behold thee. Sabi niya, ang iyong puso, ang kasalanan na nagawa ni Lucifer doon sa langit, kung bakit nagkakaroon ng kasamaan, ang kanyang puso nagmamataas dahil sa kanyang kagandahan. Sabi niya, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa. No? Kung ang garden ng Eden nasa lupa, bakit hinihagis pa siya? Kasi ang garden ng Eden ang Eden na ito ay hindi ang lupa ang tinutukoy, kundi sa langit ito. Sabi niya dito na Thou hast corrupted thy wisdom by the reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lead thee before kings. Iniligay kita sa harapan ng mga hari upang kanilang masdan ka. Sa versikulo 16, ito yung ginagawa ni Lucifer. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore, I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stone of fire. Dahilan sa karamihan ng iyong pangangangalakal, pinuno mo ang they filled thee in the midst of thee with violence, ng kasamaan. And ikaw ay nagkakasala at and therefore I will cast thee and profane thee out of the mountain of God. Sabi niya dito, napapansin ninyo, sinasabi dito, I will destroy thee. No? Sa propesiya sa Biblia ay, i-destroy siya ng Panginoon, itong covering cherub. Papatayin ito ng Panginoon. No? In the midst of the stone of fire. Sabi niya, kailan ito? Sa versikulo 18, anong gagawin ng Panginoon? Thou hast defiled thy sanctuaries by the multitude of thine iniquities, by the iniquities of thy traffic. Therefore,
will I bring forth a fire from the midst of thee, and it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all that behold thee. No, napapansin ninyo, ang magiging final destiny ni Satanas sa huling kapanahunan, kapag matatapos ang ating sanlibutan, si Satanas po ay gagawing abo sa ibabaw ng lupa. Napapansin natin, I will bring thee to ashes. Gagawin siya ng abo sa ibabaw ng lupa. Maraming relihiyon ngayon na walang turo kung ano ang magiging katapusan ni Satanas, sapagkat ang kanilang paniniwala yung immortality of the soul. Ang tao nga walang kamatayan. Si Satanas pa kaya mayroong kamatayan. Kaya nga hindi nila tinuturo na si Satanas mayroong kamatayan. Pero ang turo ng Seventh-day Adventist, patunayan namin litra por litra na si Satanas, hinuhulaan na siya ng Biblia na siya po'y gagawing abo sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang lupang ito gagawing impyerno ng Diyos. At ang lahat na mga masama, si Satanas, ang kanyang mga anghel, at ang lahat ng mga taong masama, masusunog sila sa ibabaw ng lupa. At hindi po totoo na ang impyerno walang katapusan, sapagkat hindi po yun natin mababasa na ang impyerno ay walang katapusan. No? Sapagkat ang eternal doon yung fire, and the fire itself is the God Almighty. Ha? Ang eternal fire doon, at hindi po yun ang eternal yung susunugin, kundi ang susunog ang eternal. No? Kung gusto ninyong mapapanood yung imperno na topic ko sa previous kong topic, mapapanood ninyo patungkol sa imperno, detalyado yan. Tiyagaan ninyong tatapusin ang buong topiko inyong maintindihan. Sa 19, silang lahat na nakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan na nga titigilan dahil sa iyo, at ikaw ay magiging kakikilabot, at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Mabubuhay pa ba si Satanas sa pagkatapos ng pagkasunog? Wala na siyang pagkabuhay. No? Nag-umpisa siya sa pagtaas sa sarili. Iuulitin natin ito. Gusto kong ipapaliwanag na ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa lang ito sa pagtaas sa sarili. Very small beginning. Ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa lang ito sa pagiging mayabang. Kaya nga alam ninyo, itong pagtaas sa sarili, ito lang yung kasalanan na hindi pinapansin ng karamihan, pero ito yung kasalanan na kahit sa loob ng iglesia, kahit sa loob ng simbahan, nananatili. At kahit mismo sa loob, sa mga ngaral ng Diyos, mayroon ito. Kaya nga, mag-iingat tayo at alam ninyo kung anong kasalanan sa Biblia ang hindi napapatawad. Ang kasalanan sa ang kasalanan sa pagtaas sa sarili. Na mapapansin ninyo yung word na sin, ang I nasa gitna. Ang word na pride, na ang I nasa gitna. Ito yung mga kasalanan na nag-umpisa lang sa pagtaas sa sarili. Ginawa ng Panginoon ang anghel doon sa langit, isang perpekto, pero bakit sumibol ang kasamaan, ang misteryo ng kasamaan? Na tinatawag itong misteryo ng kasamaan sapagkat sa Kanya nagmula ang kasamaan. Pero nag-umpisa lang ito sa pagtaas sa Kanyang sarili. Ating pag-aralan, no? Saan ba natin mababasa ang kasalanan ni Lucifer ay ang pagtaas sa sarili? Kung gagamitin ninyo yung English translation na King James, inyong mabasa yun yung word na Lucifer. Sa Tagalog, mababasa natin ito na tala sa umaga. Sabi niya dito sa versikulo, Kapitulo 14, versikulo 12 hanggang 14, atin pong babasahin. Sabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala ng umaga? Yung word dito na tala ng umaga, sa English, son of the morning. Sa Biblia, pag magbabanggit ang Biblia ng morning star, referring to Jesus Christ yan. Pagbabasahin ninyo yung 22 ng Apokalipsis. Pero pag magbabanggit ang Biblia na son of the morning, ay Lucifer dito ang iyong mababasa sa King James Bible, no? Ano't nahulog ka mula sa langit? Kasi si Lucifer, galing sa langit, nahulog sa lupa. Kaya ginawa siya sa Eden, kung doon siya nanggagaling, doon siya ginawa. No? Kaya nga ang Eden doon, hindi sa lupa, kundi doon sa langit. Kasi doon siya ginawa, nung nagkakaroon ng digmaan, nahulog siya dito sa lupa. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala ng umaga, anak ng umaga? Paano ikaw lumagpak sa lupa?
ikaw na siyang nagpapahina sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa mga langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng bituin ng Diyos, ako'y uupo sa bundok ng kapisanan ng mga kadululuhang bahagi ng hilagaan, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Papansinin ninyo yung talata, nilagyan ko ng dilaw ang kulay na ako. Ilang bisis bidanggit ni Satanas ang ako akin. Sapagkat ito yung mga salita na mayroong kinalaman sa pagtaas sa sarili. Napapansin ninyo? Ang kasalanan, ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa lang yan sa pagtaas sa sarili. At sino man sa inyo ngayon na nanonood sa presentasyon ko ito, ingatan ninyo na huwag ninyong itaas ang inyong sarili. Because you are following the footstep of the enemy. Sinunod natin ang hakbang ng kaaway, kahit nagiging Kristiyano ka pa. Kapag tinaas mo ang iyong sarili, ikaw po'y hindi tunay na Kristiyano, sapagkat hindi po yun ugali ni Kristo ang pagtaas sa sarili. Napapansin ba ninyo si Jesus Christ, gumagawa siya ng mga milagro? Pero mayroon ba kayong mabibilang na milagro na ginagawa ni Jesus patungkol sa kanyang sarili? Kung si Jesus, tinaas niya ang kanyang sarili, kay Jesus naman, self-denial. At ito yung labanan na nangyayari ni Kristo at ni Satanas na nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ito yung misteryo ng kasamaan at misteryo ng kabutihan na mamaya ating pag-aralan. Pangatlo, sa misteryo ng kasamaan, he covet the throne of God rather than His character. Interesado si Satanas sa trono ng Diyos sa halip na karakter. Ano ba ang sabi niya dito? Ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap, at ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Gusto niyang uupo sa trono ng mga bituin ng Diyos. Kaya nga napapansin ninyo, nang nag-ambisyon siya na magkakaroon ng trono, hindi siya magtatagumpay na mayroong kaharian kung wala silang tagasunod. Ang unang ambisyon ni Satanas, magkakaroon siya ng sariling trono. Pero anong selbi ng kanyang trono kung wala siyang tagasunod? Kaya ang una niyang ginagamit, nagsinungaling siya patungkol sa Diyos at patungkol sa kanyang karakter. So the attack of Satan is about his character and his law. Alam niyo, ito dalawa lang ang inaatake ni Satanas sa langit nang nagkakaroon ng digmaan. Inaatake niya ang karakter ng Diyos. Sabi niyo, at ang kanyang batas. Alam niyo, ito yung weapon na ginagamit ni Satanas. How to attack God. His character and His law. At alam niyo, yung mayroong isang sumusulat sa sulat ni Ellen G. White. Ito yung sumusulat, yung pagbabasa ninyo yung sulat ni Ellen G. White, yung Christ Triumphant. Mayroon siyang libro na aking nababasa patungkol sa kung paano si Jesus Christ nagtatagumpay sa labanan ni Satanas. Ay yung Christ Triumphant niyang book, napakagandang libro yan. Siguro subukan ninyong titingnan sa internet paano ninyo makukuha ang mga writings ni Ellen G. White patungkol sa labanan ni Kristo at ni Satanas. Pero ngayong gabi pwede kong isi-share ang ibang bahagi sa labanan na sulat mismo ni Ellen G. White. Dito sa sunod na mga talata, at dito nakikita ninyo yung larawan, ito yun si Lucifer. Gusto niyang magkakaroon ng kaharian. So paano siya magkakaroon ng kaharian kung wala siyang mga kasama? So, pinaplano ni Lucifer kung paano siya magkakaroon ng allied, magkakaroon taga-suporta. So inaatake niya ang karakter ng Panginoon. Sinisilipan niya kung anong masisilip niya sa karakter ng Panginoon. Wala siyang masisilip sapagkat nakikita ng lahat niyang kasamaan na siya ay mabuti at kanyang inaatake ang kanyang batas. Batas ang kanyang inaatake. He lied about God and His character and His law. Nagsinungaling siya. Alam niyo, nang umpisa siyang nagsinungaling,
nakaladkad ng kanyang buntot, yung kanyang kasinungalingan, yung buntot ang tinutukoy, ang kaladkad sa pamamagitan ng kanyang kasinungalingan, ang ikatatlong bahagi ng mga anghel. At sa kanyang karakter, no? Sabi niya, bakit ba nagkakaroon ng batas dito sa langit? Alam ba ninyo kung anong mayroon sa batas? Alam niyo, bakit hindi na natin kailangan ang batas dito sa langit? Sapagkat tayo nilalang ng Diyos na mayroong karunungan, mayroon tayong frontal lobe, mayroon tayong alam natin kung ano ang mabuti at hindi na natin kailangan ang batas. Alam niyo kung bakit mayroong batas? Isa lang ang gusto ng Diyos, kukontrolin tayo. No? At ito yung karamihan sa mga tao ngayon, ayaw nila yung batas. Alam niyo kung bakit? Ayaw nilang magpakontrol. Pero itong idealistic na idea ng mga karamihan ngayon na ayaw nilang batas ng Diyos, ito yung idealistic ni Satanas na nagmula sa langit. No? Gusto ni Satanas alisin ang mga batas, kaya nagwilga sila sa langit. No? Kailangan mababago ang pamamahala ng Panginoon. Alisin ang batas, hindi nila kailangan ang batas. No? Mamaya ating pag-aaralan yan. No? Sapagat dito, pagbabasahin ninyo yung Juan 8:44, sabi ni Jesus Christ doon sa mga eskriba at mga pariseo. Sila yung mga spiritual leader. Pero ang mga spiritual leader na ito, mga sinungaling din. Kumukuha sila ng mga bulaang saksi. No? Kayo'y sa inyong amang diablo, sabi ni Jesus Christ. At ang inyong mga nais, ang inyong ama, na ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una. Sabi niya dito, siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka siya nagsasalita, pagka siya nagsasalita, siya ng kasinungalingan. At nagsasalita siya ng saganang kanya. Sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. Napapansin ninyo siya? Napapansin ninyo? Siguro magtanong kayo, Brother John, saan ba mababasa sa Biblia na ang atake ni Jesus Christ doon ay ang batas? Sa talata pa lang ito, atin na siyang maintindihan. Mamaya ipapaliwanag ko, anong relasyon sa talata na hindi siya nananatili sa katotohanan? Ano ba ang katotohanan? No? Kung gusto ninyong malaman ang katotohanan, ang laman ng inyong Biblia, ano ang katotohanan, panoorin ninyo yung topic ko patungkol sa katotohanan. Sa Biblia, mayroong 4 na katotohanan. Ang unang katotohanan, batas ng Diyos. Ikalawang katotohanan, salita ng Diyos. Ikatatlong katotohanan, si Jesus Christ. At ang ika-4 na katotohanan, ang banal na Espiritu. No, napapansin ninyo, si Satanas, hindi siya nananatili sa katotohanan at ang katotohanan na tinutukoy dito ay batas. Nung mayroong batas sa langit, ang kanyang inaatake ito, humiwalay siya sa batas ng Diyos. No? At siya po'y nagsasalita siya ng kasinungalingan. No? Siya po'y nagsasalita ng kasinungalingan pagka nagsasalita siya sa ganang kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama nito. No? Ipapaliwanag ko sa inyo, no? Yung hindi nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. No? Paano ko ito ipapaliwanag? Ano ba itong katotohanan? No? Pag ating babasahin ang awit 119, 142. Ano itong binabanggit ko kanina na ang kautusan ng Diyos ay katotohanan. Thy righteousness is an everlasting righteousness. Thy law is the truth. No? Ano yung katotohanan na si Satanas hindi nananatili dito sa batas ng Diyos? Sapagkat sa langit, ang inaatake ni Satanas ay ang batas ng Diyos. Gusto ni Satanas na alisin sa langit ang batas ng Diyos. Bakit kung maalis niya yan? Bakit yan ang atake ni Satanas? Makuha niya ang suporta ng kasama niyang mga anghel. At ano ang kanyang iniisip nangyayari? 1/3, nakuha niya bilang tagasunod niya. Nung inaatake niya ang batas ng Diyos sa langit. No, thou art near of God, O Lord, and thy commandments
are truth. No? Napapansin ba ninyo? Ang batas at ang kautusan ng Diyos, ito po'y mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Maraming mga taong naghahanap ng katotohanan. Ano bang katotohanan? Naghahanap sila ng relihiyon. Kasi inaakala nila ang katotohanan ay relihiyon. Hindi po relihiyon ang katotohanan. Ang katotohanan po sa Biblia, ito po'y batas ng Diyos. Ito pong Biblia ay salita ng Diyos, katotohanan din yan. Mapapansin ninyo? At itong katotohanan, ito po yung standard of righteousness. No? My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Lahat ng utos ng Diyos, ito po ay righteousness. No? Kung gusto ninyong magiging righteous, maraming mga relihiyon ngayon, gusto nila kay Jesus Christ, kasi sa kay Jesus Christ, magiging righteous sila, but they neglect the obedience of the law. Ay, ano po yan? Kaya nga sa Revelation 14:12, ang karakteristik ng mga banal, tumutupad sila sa utos ng Diyos. Narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ang tumutupad sa utos ng Diyos, kasi ang mga righteous, ang mga banal, tumutupad po yun sa utos ng Diyos. Pagbabasahin ninyo yung Revelation 12:17, no? Nagalit ang dragon sa babae. At sa kanyang binhi, yung mga binhi niya tumutupad sa utos ng Diyos. No, ating naunawaan na yung mystery of iniquity. Atin namang pag-aralan ngayon ang mystery of godliness. Ang misteryo naman, ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa lang sa pagtaas sa sarili, tapos nagsinungaling, nakakuha ng kakampi, na nahulog sa lupa. Nagkakaroon ng digmaan, nahulog sa lupa. Now, dito tayo sa mystery of godliness. Ating pag-aralan ito, sapagkat dito ninyo maunawaan, maraming mga pastor na nagtuturo sa kasamaan, pero bihira lang sa mga nangangaral na kanilang pinapaliwanag paano nag-umpisa ang anong klaseng digmaan mayroon si Kristo at si Satanas. No? Ating pag-aralan ngayon ang misteryo ng kabanalan. No? Sa unang Timoteo 3:16, ito pong nakasulat, and without controversy, great is the mystery of godliness. No? Dalawang misteryo ang binabanggit sa Biblia. Ang una, mystery of iniquity. The second one, the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sino ba ang Diyos na napahayag sa laman? Si Jesus Christ. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believe on the world, receive up unto glory. At itong dalawang misteryo, nagkakalaban ito. Ang digmaan ni Satanas at ang digmaan ni Kristo, ito po'y digmaan between sa dalawang misteryo. Misteryo sa kasamaan at misteryo sa kabanalan. No? Ating titingnan sa Tagalog. No? Ating subukang unawain yung mga bawat no? Sabi dito, walang pagtatalo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yung misteryo, hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapagiging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, tinasampalatayanan ng sanlibutan, tinanggap sa itaas ng kaluwalhatian. No, mahirap intindihin, no? Pero ating titingnan kung ang kasamaan, ang misteryo ng kasamaan, nag-umpisa sa pagtaas sa sarili, ito naman ang misteryo ng kabanalan. Paano nag-umpisa naman ang misteryo ng kabanalan? At alam ninyo, no, nang nagkakasala ang tao sa sanlibutan, lahat nabulusok sa kasamaan. At alam ninyo, nang dumating si Jesus Christ, siya ang nagdala ng misteryo ng kabanalan. Ang mystery of godliness is only through Jesus Christ. Kung wala si Kristo, hindi natin maunawaan ang misteryo ng kabanalan. Kaya nga ating pag-aralan ito, ating tutunghayan natin itong gabi, kung si Satanas nag-umpisa ang misteryo ng kasamaan, ang lahat ng mga tao nagiging masama, but by Jesus Christ, pumasok ang misteryo ng kabanalan at
naranasan ito ng mga tao at ikaw at ako magiging banal kung ating susundin ang prinsipyo na ginagawa ni Jesus Christ. Napapansin ninyo ang prinsipyo ng kasamaan, pagtaas lang sa sarili. Ha? Pero ating pag-aralan ngayon ang prinsipyo ng kabanalan, nag-umpisa din ito sa pagbaba sa sarili. Now, ating titingnan ngayon sa Pilipos 5:2. Pilipos 2. Kung ating babasahin ang Pilipos 2, mula sa versikulo 5 hanggang 10, atin ditong maunawaan ang misteryo ng kabanalan. Ito, sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y kay Kristo Jesus din naman. Now, let this mind be in you, which was also in Christ. Na siya bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya inaaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus, hinubad niya ito. Nagaanyong alipin at nakitulad sa mga tao. Palibhasay na susumpungan sa anyong tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. At kaya naman ay pinadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat na pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng mga tuhod na ngasa sa langit, na ngasa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa. Napapansin ninyo, magkakaibang labanan ang ating nakikita ngayon. Nung nagkakaroon ng labanan ng kasamaan, nagpinilit ni Satanas itaas ang kanyang sarili, binagsak siya ng Diyos dito sa lupa. No? Habang tinataas ni Lucifer, tinataas ang kanyang sarili, nagkakaroon ng digmaan, natalo sa digmaan, bagsak sila sa lupa. Pero si Jesus Christ, nasa anyo siya ng kapantay sa Diyos, ay hindi niya iniisip na nararapat ang pagiging kapantay sa Diyos, bagkus hinubad niya ito. At nag-aanyo siyang alipin. Tatanungin ko kayo, nang si Jesus Christ ipinanganak dito sa lupa, no? Mapapansin ba ninyo, mayroon ba siyang sariling ari-arian? Saan ba siya ipinanganak? Si Jesus Christ ipinanganak sa pinakamahirap na uri ng mga tao, ang kanyang magulang, karpintero. No? Nakatira lang sa maliit na kubo. No? Napapansin ninyo, bakit si Jesus Christ ay hindi nakabubuhay sa mga pamilya ng mga hari? Sapagkat hinubad niya at nag-anyo siyang alipin. Ito yung misteryo ng kabanalan. No? Ang pagtanggi sa sarili, doon mag-umpisa ang kabanalan. No? Napapansin ninyo? At na mayroon ba siyang sariling pag-aari? Tatanungin ko kayo, nag-aral ba si Jesus Christ sa university? Mayroon ba siyang titulo na hawak niya habang siya nandoon sa lupa? Ang kanyang paaralan ay ang mga nature ang nagtuturo sa kanya, banal na espiritu. No, napapansin ninyo, pero ang karunungan mas higit sa lahat sapagkat siya po'y tinuruan ng makalangit na mga aral at inuumpisahan ito ng kanyang ina na si Mary. No, palibhasay, nasumpungan siya sa anyong tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Sa versikulo 8, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Si Satanas nagmataas, si Jesus Christ nagpakababa. Nasumpungan hanggang sa kamatayan sa krus. No? Si Jesus Christ gumagawa ng milagro, nagpapagaling, bumubuhay siya ng patay. Pero kahit isang milagro, wala siyang ginagawa para sa kanyang sarili. Nang siya po'y nagpa-fasting for 40 days and 40 nights, siya po'y nagugutom. Pwede niyang gagawin ang tinapay na pwede niyang gagawing bato na magiging tinapay. Pero tinanggihan ito niya sapagkat si Satanas ay tinanggihan niya ang kanyang sarili. No, ang kabanalan, it is about the complete denial of self. Sabi ni Jesus Christ, sino man yung ibig sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang cross at tanggihan niya ang kanyang sarili. He must deny himself. No? Ito yung misteryo ng kabanalan. Ha? Kung gusto ninyong magiging banal ang inyong buhay, susundin ninyo ang prinsipyong ito sapagkat ito ang prinsipyo ng kabanalan. Kaya't siya naman ay pinadakila ng Diyos. Siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng mga pangalan
upang sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat na tuhod sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa. Dito nag-umpisa ang misteryo ng kabanalan. Alam ninyo, sa buhay ng tao, 3 lang ang kailangan ng Panginoon. Kung ating babasahin itong Mika 6:8, ito yung nakasulat, He hath shewed thee, O man, what is good and what doth the Lord require of thee, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly before me. No, ito yung ibig ng Diyos, 3 lang. Sabi niya, no, ipapakita ko sa iyo, o tao, kung ano ang hinihingi ng Diyos sa iyo. Gagawa ka ng mayroong, to do justly. No? Gagawa ka ng justice, hustisya, gumawa ka ng hustisya sa iyong mga kapwa-tao. Gagawa ka ng mabuti, huwag kang gagawa ng kasamaan. No? Pangalawa, ibigin mo ang kaawaan. At lumakad ka na mayroong kapumbabaan sa Diyos. Napapansin ninyo yung mga misteryo ni Jesus, the ministry of Jesus Christ. Ang misteryo ng godliness, makikita natin kay Jesus Christ. Ang mystery of iniquity, nakikita natin kay Satanas. Napapansin ninyo si Jesus Christ, anong ginagawa niya sa kanyang mga gawa? No? He do justly. No? He love mercy. Pag nakikita niya ang mga tao, tinutulungan niya. Lahat ng mga may sakit, pinagaling niya. Sapagkat ito ang misteryo ng kabutihan. No? At nagpakumbaba siya sa harapan ng Panginoon at kailanman hindi niya tinaas ang kanyang sarili. Ating nakikita dito ang larawan kung paano si Jesus ipinanganak. Nung siya nag-anyong tao, mula sa pagiging Diyos, nagkatawang tao, pinili niya ang pinakamahirap na pamilya. Ha? At lumaki siya. At siya po'y nagiging maawain, matulungin kahit sa pagbuhay ng mga patay. Ha? At ating ibabalik, ito, natatapik ko na ito sa origin of sin. Nung nagkakasala si Lucifer, ito din dapat nating maintindihan ito. No? Bakit nung nagkakasala si Lucifer, bakit siya hindi pinatay kaagad? Upang matapos na kaagad ang kasalanan. Mamaya atin itong pag-aralan sapagkat ito po'y mahalaga. Pero nung nagkakaroon ng kasalanan, mayroong 5 solusyon na pwedeng gagawin ng Diyos. No? Na mayroong 5 solusyon upang malunasan ang kasalanan. Nung pumasok ang kasalanan, yung misteryo ng kasamaan, mayroong 5 solusyon na pwede niyang gawin. Ha? Maaring puksain ng Diyos ang nagkakasala. Nung nagkakasala si Lucifer doon, nang tinaas ang kanyang sarili, pwede ba niyang patayin kaagad si Lucifer? Pwede. Pero bakit niya hindi ito ginawa? Ha? Kung patayin niya ito, pwede, pero ito'y hindi solusyon. Ang problema hindi solusyon sa problema ng kasalanan. Ang mga matuwid na mga anghel magtanong, at ito yung tanong, bakit? Bakit pinatay? Magre-resulta lamang ito ng takot at duda ng mga matuwid na mga anghel. Mayroong 2 misteryo, bakit hindi pinatay ng Panginoon nung nagkakasala si Lucifer sa langit? Maraming mga nagsabi na kung pinatay si Lucifer, wala na yung kasalanan sa langit, o hindi na nadadama yung 1/3 at hindi pati yung mga tao, hindi nagkakasala. Totoo yan. Pero alam ninyo kung bakit hindi siya pinatay. Hindi pinatay si Lucifer nung nagkakasala siya sa langit. Sapagkat sa kanya nagmula ang misteryo ng kasamaan. Pero bakit siya hindi pinatay? 2 bagay ang hindi naintindihan ng mga anghel. Yung salitang kasalanan at salitang mamamatay. Nang naglagay ang Diyos, nang naglagay siya ng batas doon sa langit, sabi ng Diyos, sino man sa inyo ang lalabag sa batas sa langit, magkakasala siya. Yung word na magkakasala, hindi nila naintindihan. Ha? Ng isang anghel, ano yung magkakasala? Pag hindi natin susundin, magkakasala daw tayo. Ano yung kasalanan? No? Sapagkat wala pang anghel silang kasama na nagkakasala. Pangalawa, higit sa lahat, hindi siya makatira dito. Higit sa lahat, mamamatay siya. Yung word na mamamatay, hindi nila naintindihan lalo. So, kaya nga, hindi pwede nang nagkakasala si Lucifer, papatayin siya kaagad. Binigyan ng Diyos ang kasalanan ng panahon.
sa unang kadahilanan, He is a God of love, He is a God of mercy. Binigyan niya ng tamang panahon si Satanas na mag-isip-isip kung ang kanyang rebellion tama ba. Hinihintay niya si Lucifer na magsisisi. At alam ninyo kung gaano katagal hinihintay si Satanas na magsisisi hanggang sa Kalbaryo sa cross. Kung magsisisi si Lucifer, patawarin siya. Pero hanggang namatay si Jesus Christ doon sa cross, hindi nangyayari na nagsisisi si Lucifer. Sapagkat ang pagtaas sa sarili ay mahalaga para sa kanya. Now ngayon, hindi naunawaan na natin kung bakit sila hindi pinatay. May mga bagay na hindi sila naintindihan at kailangan makikita ng mga kapwa-anghel kung ano ang mangyayari. Kaya nga pinahintulutan ng Panginoon na magkakaroon ng tamang panahon ang kasalanan. No? Ang kasalanan, bibigyan lang ito ng 6,000 taon sa ating planeta. At kung matapos ang 6,000, ito yung sapat na panahon na tatapusin ng Panginoon ng kasalanan. At kung hindi papatayin si Lucifer, maunawaan ng mga anghel kung ano ang kasalanan. Nung nahulog sila sa langit, lumagpak sa lupa, nahulog sa langit, lumagpak sa lupa, nang dito na sa lupa si Lucifer, si Satanas at ang kanyang mga anghel. Si Satanas pumasok sa ahas, tinukso ang tao at pagkatapos nagkakasala ang tao, pinarusahan, mamamatay na ang tao. Nakikita ng mga anghel. Nakikita ng mga anghel na ang kasalanan pala ng damay. Na hindi lang silang nagkakasala, dumadami na ang kasalanan. No? Kaya nga, nakikita ng mga anghel na ang mga matuwid na anghel, kaya ito pala ang kasalanan. So, swerte lang na sila ay kabilang sa mga anghel ng matuwid. Pero malas naman yung mga anghel na kasama ni Satanas. Ngayon nating pag-aralan ito. Pangalawa, anong maaring pwedeng gawin ng Diyos nung mayroong nagkakaroon ng kasalanan? Maaring alisin ng Diyos ang batas, pawalan ng bisa. Pwede bang gagawin ng Diyos na alisin niya yung utos niya sa langit at pawalan ng bisa? Pwede. No? Hindi ba yan magagawa ng Diyos? Pwede. Pero bakit hindi niya inalis ang batas sa langit? Ito yung tunay na dahilan. Ngunit kung ito'y gagawin ng Diyos, posibleng walang mabuting magagawa ang mga anghel na natitira. O pwede din, kung alisin niya ang batas, hindi pwedeng, posibleng walang magagawang mabuti ang tao. Ha? Ang tao'y walang pamantayan o moral values. Alam niyo yung batas ng Diyos, standard of righteousness yan. Kaya kung ating babasahin yung 119, 172, all of thy commandments are righteousness. Kasi ang batas ng Diyos is standard of righteousness yan. Hindi na nila malalaman kung anong tama o mali. O ang tao walang direksyon. Kung alam ninyo kung walang batas, napapansin ba ninyo, mayroon tayong 226 ka mga bansa sa buong mundo. Pero mayroon bang bansa sa ating sanlibutan na walang batas? Wala ata akong nakikilala na mayroong bansa na walang batas. Kasi hindi pwede ang isang kaharian na walang batas. Ha? Hindi maaari, kaya nga hindi pwedeng alisin ang batas ng Diyos sa langit. Walang direksyon ang isang bansa o ang panggoberno kung walang batas. At masira ang kaayusan ng kanyang universo sapagkat ang batas na ginagawa sa ating planeta, ginawa din ito sa ibang planeta. No? Maaring pilitin niya ang nagkakasala. Pwede bang pilitin niya ang mga anghel? Ang mga taong nagkakasala? Pwede. Na para hindi na magkakasala, maghalal siya ng tagamasid o tagatuwid. Bawat isang anghel, bawat isang tao mayroong sariling bantay. Babantayan mo yun, ha? Na hindi yan, para hindi yan magkakasala. Pwedeng gagawin ng Diyos yan. Pero kung gagawin ng Diyos yan, ngunit ito'y magre-resulta lamang ng panlabas na pangsunod. Gusto nila na kung mawawala ang kanilang bantay, tuwang-tuwa. Parang magpipista, masaya sila. Pero ayaw ng Diyos na, magre-resulta lamang ito ng panlabas na pagsunod. Nakasuot lamang ng isang maskara ang tao o ang anghel at hindi ito nagmula sa puso at hindi ito nakakalugod sa
Diyos. Maaring alisin ng Diyos ang ating kalayaan. Pwede bang alisin ng Diyos ang kalayaan nung nagkakasala? Mayroong kasamaan, kasalanan? Pwede ba niyang alisin ang kalayaan? Alam ninyo, sa lahat ng nilikha ng Panginoon, ang tao lang at ang anghel na sa kanilang utak mayroong tinatawag na frontal lobe. Sapagkat sa utak, sa ating noo, dito nakalagay ang patungkol sa pagdesisyon. Dito nakalagay ang ating freedom of choice. No? Pwede nga alisin ng Diyos yan. No? Ang galaw niya nakaprograma na parang robot o parang relo. Ang ikot ng relo ay pakanan lang, hindi pwedeng pakaliwa. No? Parang laruan at hindi makapagdesisyon, sumunod o hindi, gamit lang siya ng Diyos. At kung gagawin ng Diyos yan, hindi siya natutuwa. No? Kaya nga, kung nang nagkakasala si Lucifer, binigyan siya ng panahon. Pero nang binigyan siya ng panahon, nabibiktima niya ang ating planeta. Ha? Nagkakasala ang tao nung nahulog sila sa lupa. Ating pag-aralan yung bottom line sa rebellion na nangyayari ni Satanas. Atin nang naintindihan kanina na ang unang atake ni Satanas, ang kanyang attack ay about the throne and his character and his law. No? Ang atake niya ay ang karakter ng Diyos at ang kanyang batas. What is the bottom line of his rebellion? Ang bottom line ng kanyang rebellion ay atin itong maintindihan. Ito yung sulat ni Ellen G. White. Ito yung pahina sa kanyang Christ Triumphant na book na binabanggit ko kanina. Mababasa natin ito sa 289, paragraph 3. Now, ito yung sulat niya. The bottom line of this war, no? Sin is the transgression of the law. Ang kasalanan sa langit nag-umpisa sa covetousness. Napapansin ba ninyo sa 10 utos ng Diyos, huwag kang mag-iimbot? Sapagkat nang nang tinaas ni Satanas ang kanyang sarili, nag-iimbot siya sa trono ng Diyos. No? He covet the throne of God. Kaya nga sabi dito sa Biblia, ang kasalanan, ano yung kasalanan? Ang bottom line, no? Transgression of the law. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. Ha? Napapansin ninyo? At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Alam ninyo, nahulog si Satanas, no? nang inaatake niya ang kautusan ng Diyos sapagkat siya po ay nagkasala doon sa langit. Kaya nga ang Biblia, si Satanas, si Lucifer, ay hindi siya nananatili sa katotohanan. At ang katotohanan doong binabanggit, no other than the law of God. Sabi ni sa sulat ni Ellen G. White, ito yung paragraph 3. Paragraph 2, ito yung paragraph 3. Ating babasahin. Sabi niya dito, the rebellion against God's law was began by Satan in heaven. By this rebellion, sin was brought unto existence. Satan insisted that God had dealt with him justly. He criticized God's plan of government. He declared that divine law to be arbitrary, detrimental to the interest of the heavenly universe, and in need of change. Sabi niya dito, vital interests were to stake in the world that God had created. Would this supposed defect be made so apparent that the inhabitant of the heavenly universe would be justified in claiming that the law could be improved? Would Satan succeed in undermining their confidence in the law? Alam niyo yung pagsira niya sa kautusan is undermining their confidence in the law. No, napapansin niyo nang siya po umaatake, ito yung sulat ni Ellen G. White, paano nag-umpisa ang rebellion, no? How the rebellion of heaven got started. Nang rebellion lang ito ay nag-umpisa sa langit, no? Began by Satan in heaven, and this rebellion was brought unto existence. Satan insisted that God had not dealt with him justly. Sabi niya, hindi hustisya ang Panginoon sa atin. No, bakit? Bakit maglagay siya ng batas? Mapapansin ninyo? Batas ang kanilang, ay hindi justly ang kaniyang pakipagdeal sa mga anghel. Bakit mayroong batas? He criticized God's plan of government. At dito, he declared that divine law to be
arbitrary. Sabi niya, dapat mababago ang batas. Alisin ang batas. Dapat ang batas hindi mananatili, no? Sapagkat ito ay detrimental to the interest of the heavenly universe. Detrimental daw. Hindi nakakabuti sa interes ng heavenly universe ang batas. Bakit kailangan pa natin ang batas? Di ba ginawa tayo ng Diyos na mga matatalino? No? Pero hindi nila alam, ito po'y kasinungalingan ni Satanas para makakaroon po siya ng puwersa laban sa Diyos. At dito nag-uumpisa ang rebellion. Ano ang atake niya? Batas lang ng Diyos. Kaya sa Biblia, siya po'y hindi nananatili. No? Vital interests were to stake at the world that God had created. No? Would this opposed defect be made so apparent that the inhabitant of the heavenly universe would be justified in claiming to the law could be improved? Kailangan pa bang i-improve ang batas ng Diyos? Hindi na kailangan. Would Satan succeed in his undermining their confidence in the law? Ina-undermine niya ang mga anghel naman ay nadadaya. Ating titingnan ngayon ang batas ng Diyos. Ano ba itong batas ng Diyos sa Biblia? God's law is transcript of His character. No? God's commandments are transcript of His character. Commandments man yan o law. Transcript yan sa kanyang karakter. Subukan ninyo, ititiknot ninyo ang mga talata na aking sinusulat. Isa-isa ito ninyong basahin sa Biblia. Wala na akong panahon. Sapagkat kung isa-isa ko itong babasahin, matagal tayo matatapos. Subukan ninyong babasahin. Ang Diyos ay pag-ibig. Maniniwala ba kayo na ang Diyos ay pag-ibig? Saan natin mababasa? 1 John 4:8. God is love. Pero pag babasahin ninyo ang batas ng Diyos, gumawa siya ng batas ng pag-ibig. Ano ba ang dakilang batas ng Diyos? No? Ang dakilang batas ng Diyos, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa, ito yung batas ng Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, gumagawa din siya ng batas ng pag-ibig. Kaya nga mapapansin ninyo, ang dalawang tapyas na bato, ito po'y pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kanyang kapwa. Ikalawa, kayo ba'y maniniwala na ang Diyos ay mabuti? No? Saan natin mababasa na ang Diyos, God is good? Psalms 73 verse 1. Pero saan ba natin mababasa sa Biblia na ang batas ng Diyos ay mabuti? Sa Roma 7:12, ang batas ay mabuti. Mapapansin niyo, transcript yan sa kaniyang karakter. Maraming mga relihiyon ngayon na nagsasabi hindi na kailangan ang batas. Mag-iingat kayo niyan sapagkat yan ang tinig ni Satanas. At madadaya kayo sa huling kapanahonan. No? God is holy. No? Saan ba natin mababasa na ang Diyos ay banal? Sa Psalms 99 verse 9. Saan ba natin mababasa na ang batas ay banal? Romans 7:12. Transcript yan sa kanyang karakter. Kung ano ang Diyos, ang batas niya, katulad sa kanyang karakter. Naglalarawan sa kanyang karakter. Saan ba natin mababasa sa Biblia na ang Diyos ay just? No? He is just. Mabuti siya na Diyos. Sa Zacarias 9:9, saan ba natin mababasa na ang batas ay just? O matuwid ang batas. Roma 7:12. No, napapansin ba ninyo? At ang kautusan, God is perfect. Perfecto ang Diyos. No? Walang saan natin mababasa? Psalms 18:30. Babasahin ninyo yan sa Biblia, isa-isa. No? Saan ba natin mababasa na ang kautusan ay perpekto? Psalms 19:7. The law is perfect. Mababasa na yan yung litra por litra. No? Transcript yan. At maraming relihiyon ngayon, wala na yung 10 Commandments. Alam niyo kung bakit alisin nila yung 10 Commandments na hindi nila susundin? Dahil sa Sabat ng Panginoon. Sapagkat pag susundin ninyo yung Sabat, hindi linggo. Kung susundin ninyo yung litra por litra, na susundin ninyo yung 10 utos ng Diyos, magiging Sabado. At walang Christian religion ngayon na nangingili ng Sabat no other than the Seventh-day Adventist. Lahat ng Christian religion ngayon, linggo. Kaya nga, walang pastor na magtuturo na susundin yung 10 Commandments.
Kasi pag susundin yun, mababago ang inyong relihiyon. No, dito sa God is perfect, mapapansin ninyo, God is light. Si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. At saan natin mababasa? John 8:12, na ang Diyos ay ilaw ng sanlibutan. Saan ba natin mababasa na ang batas ng Diyos ay ilaw? Proverbs 6:23, na ang kautusan ng Diyos, ito po'y ilaw. No, mapapansin ninyo, saan ba natin mababasa na God is everlasting? Ang Diyos walang katapusan. Isaiah 26 verse 4. Saan ba natin mababasa na ang batas ay everlasting? Isaiah 24 verse 5. Na everlasting covenant, ang covenant yan, law. No? Deuteronomy 4:13. No? Saan ba natin mababasa na ang Diyos ay hindi mababago? At ang kautusan niya hindi mababago, hindi niya babaguhin. Psalms 89:34. At sa Lucas 16:17, sabi ng Panginoon, mas magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa isang tuldok o isang kudlit ng kautusan. Ang ibig sabihin, hindi pwedeng mawawala ang kautusan. Pero marami sa ating mga pastor ngayon, madali nilang sasabihin na wala na yung 10 Commandments. Sa Old Testament lang yan. Sa New Testament, love to God and love to man. Pero hindi nila naintindihan na kapag susundin mo ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, yung nakasulat sa unang tapyas ng bato, ito po yung pag-ibig sa Diyos. At yung pag-ibig sa kapwa, ito po yung nakasulat sa ikalawang tapyas na bato. Ang 10 Commandments ng Panginoon, ito po'y transcript ng kanyang karakter. At ito po'y inaatake ni Satanas doon sa langit, at ang kanyang atake nagpapatuloy dito sa lupa. Kung mayroong relihiyon na inaatake nila yung 10 Commandments, that is not the religion of Christ. Rather, it was the religion of Satan. Mag-ingat kayo. Kung mayroong relihiyon na umaatake sa batas ng Diyos, ay ito yun po ay galamay ni Satanas, na sapagkat ang digmaan sa langit, ang digmaan ni Kristo at ni Satanas, nag-umpisa sa langit, nagpapatuloy yan sa lupa. Ngunit ang labanan sa pamamagitan na ng iglesia ng Diyos, between her seed and the seed of the serpent. Ang labanan nasa iglesia na. Mapapansin ninyo, itong klaseng labanan, the righteousness of Christ, kaya nga, atin na itong natatalakay, the righteousness is an everlasting righteousness, thy law is the truth. Maraming mga taong naghahanap ng katotohanan, ang kautusan po ang katotohanan, hindi po relihiyon. Thou art near, O Lord, and all thy commandments are truth. Thy tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Kaya nga, hindi po pwedeng mababago yan. Napapansin ba ninyo? Kailan ba, ano bang batas noon ng Diyos doon sa Garden ng Eden? Batas patungkol sa pagkain. Sabi ng makakain kayo sa lahat ng puno ng kahoy sa halamanan, maliban lang sa isa na nasa gitna. Huwag ninyong hihipuin, sapagkat kakainin o hihipuin, sa araw na kayo'y kakain niyaon, walang pagsalang, mamamatay kayo. Bakit in the midst of the garden? Sapagkat ang batas na yung Diyos, ito po'y test of loyalty. Tandaan ninyo, ang batas ng Diyos, ito po'y test of loyalty. If you are Christian and you are serving the Lord, the law of God in your Bible is His test, your test of loyalty. His test of loyalty. Nung si Adan pa lang, mag-asawa pa lang sila doon sa Garden ng Eden, isang batas lang yan. Pero sa ating kapanahunan ngayon, sinulat mismo sa daliri ng Diyos, sa 2 tapyas na bato, ito po'y transcript sa karakter ng Panginoon. Ating pag-aralan konti ang batas. Sapagkat dito, ito yung labanan sa langit, na nag-umpisa sa langit. Bakit mayroong batas? Diba? Pag ikaw din, marami ding mga tao na ayaw ang batas. Ano bang dahilan kung bakit ba tayo nagpipili ng mga senador tuwing 3 taon? At ano ba ang ginagawa ng mga senador? Nagpapanday sila ng mga batas, gumagawa sila ng mga batas. Bakit? Ano ba itong batas? Bakit kailangan ang batas? Sabi ni Frank Braden, ito yung kanyang sulat. Laws are established
to ensure peace, harmony, order, and liberty. Ano kahalaga ang batas? Ito po'y ini-establish ang batas to ensure peace. Kaya nga ang ating mga barangay, mayroong ordinansa para magkakaroon ng peace and order. No? Hindi pwede na walang ang mga tagagawa ng mga ordinansa, ang ating mga konsehal, ang ating mga congressmen sa kongreso at senador, sa senado. Sila po'y tagagawa ng batas because ang batas na gagawin nila ay to ensure peace, harmony, order, and liberty. Walang liberty without law. Kaya nang gusto ni Satanas na alisin ang batas, hindi maaari. Mawawala ang order ng kaharian ng Diyos o ang kanyang universe. Walang pamunuan o bansa na walang batas. Mayroong batas. Ito yung broken law. Kung mayroong batas, paglalabagin ito, it will bring penalty. Diba? Na ang nilabag ni Eva ang batas ng Diyos doon sa Garden of Eden na nilagay sa gitna ng halamanan. Anong nangyari nung nagkakasala si Eva? Nagkakaroon ng penalty. Diba? Ano ba? Suffering, sorrow, bondage, and death. Lahat ba yan naranasan ng tao nang nilabag nila ang batas ng Diyos? Yes. Ha? Mayroon bang sumpa? Mayroon bang paghihirap? Mayroon bang kalungkutan? Mayroon bang pag-aalipin? Mayroon bang kamatayan? Lahat yan nakapackage ng nilabag ng tao ang kautusan. Maraming mga ngaral ngayon, mga even mga pastors, tinuturo na nila na hindi na mahalaga ang kautusan ng Diyos. Pero titingnan ninyo ang ating society ngayon. Ang mga patayan halos araw-araw ay nangyayari. Mga krimen hindi na makokontrol. Bakit? Marami sa mga pastor na sa halip na ituturo nila ang batas ng Diyos na importante, sinasabi pa nila na hindi na wala ng bisa, wala ng kautusan ng Diyos. Yan po'y kasinungalingan ang mga ngaral at tagapagturo. Ito po'y mga ahinsya ni Satanas. Kung ang iyong pastor ay hindi nagtuturo sa kautusan ng Diyos, mag-iingat po kayo. Kautusan, ito po'y nangangahulugan ng kaayusan. Ang paglabag, ito po'y pagsira sa kaayusan. Ang kasalanan, kaya nga ang kasalanan, ito po'y may kaparusahan. At ang kabayaran, ito po'y kamatayan. Kung dahilan kung bakit tayo may kamatayan, kabayaran yan sa ating kasalanan sapagkat tayo'y nagkakasala, ang ating mga magulang. Kaya nga sa Juan 8:34, ito po yung sabi ni Jesus Christ. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Malaya ba ang nagkakasala? Mayroon bang freedom in sin? No, there is no freedom in transgression of the law. In fact, mayroon pang sinasabi si Jesus Christ, sino man ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Mayroong mga nagtuturo na kapag susundin daw ang batas ay alipin ka. Hindi yan totoo. Kung ngayon yung pag-aralan ang Biblia, kung ikaw ay susunod sa kautusan ng Diyos, ikaw ay tunay na malaya. Pero kapag labagin mo ang kautusan, kung ikaw magkakasala, sapagkat sin is the transgression of the law, magiging alipin ka na sa kasalanan. Ang lumalabag sa kautusan ang alipin, hindi ang tagasunod. No? Ang kasalanan ay nag-aalipin and it's always multiply. For example, mayroong gumagamit ng drugs. Yung mga karamihan sa mga nagdodroga, hindi yun sila nagdodroga na mag-isa, hahanap ng kasama. Kasi mas ma-enjoy sila pag mayroon silang makakasama. At the more na nagkakaroon sila, the more na dumadami, kaya napapansin ninyo sapagkat ang nature ng kasalanan nang aalipin. O kahit yung pagsubukan ninyong panigarilyo, pag matuto kang manigarilyo, mahirap ka nang umalis. Sapagkat ang kasalanan ay nang aalipin. No? Tandaan ninyo, huwag ninyong titingnan ang kasalanan na isang mabuting bagay na basta-basta lang ninyo subukan. No? It will destroy you and slave you. No?
alipinin kayo ng kasalanan. Mapapansin ninyo, nag-umpisa ang kasalanan sa